Ayan, what is up Kabaytaan? It's your Kabaytaan Clarence Pacarer again. So, nandito tayo ngayon kila Kuya Domingo Rosado. Ang i-interviewin muna natin is yung kapatid niya. Kasi sa kanya yung mga business na pinagkakaabalahan ni Kuya Domingo. Ayan po, ma'am. Welcome po. Hello, good Thank you po. morning. Nice meeting you po. Nice Ang cute po ng meeting you. inyong... Sabi po yung ano nito, breed? Shih Tzu. So, Shih ayun. Ang Tzu. bait lang po niyo. Sige. Umpo ka lang dyan. Sit Ayun, down, sit. sit down. Sit down. Ayun. Okay. So, si ma'am po, ano pong full name niyo po? Imelda Buta po. Imelda. Imelda Kalupig Buta. Yung kalupig po, apelyido po ng Aking tatay. tatay. Ibig sabihin po, yung funeraria kalupig po, ano po yun, pinamana po sa inyo? Pinamana sa akin. Ang nag-start po talaga ng funeraria kalupig, yung tatay mo po. Si tatay. Tapos, pinas daw na po sa iyo. Tapos ikaw na po ngayon yung nagmamanage. Apo. Ilang years na po ang funeraria kalupig? 1975 pa. Since 1975, 2025 na, so 50 Mula kay years. tatay, oo. 50 years na po. Limang dekada. Grabe. Ah. Kalahating century na po yun Ang tagal na rin po pala. Pero nung ikaw na po yung nag-start na mag-manage, anong year? 2009. 2009. So, nasa 1 decade mahigit na rin po. Ayan. Ayan. So, funeraria kalupig. Tapos, ano pa po yung iba yung business sa labas? May lapida, yun ay pinangalan ko na sa anak ko. Emerald's Flower Shop and Tombstone. Van Emerald. Kasi yan ang baby pa, sabi ko, pag Emerald Stone, parang baka pag laki niya, madala niya yung... Kaya po yun yung naging pangalan niya. Oo, Yun muna po pinangalan ni Tombstone tsaka yung flower shop. Tapos, bukod po doon, meron din po kayong junk shop. May junk shop din po. Yung junk shop niyo po is gano'ng katagal na rin po siya? Ang junk shop ko, sabay kong i-open ng Funeraria 2009. Ako yung pinaka-owner. Si Kuya, ano po, Domingo, Si Kuya Domeng, yan ang kapartner ko ng mga negosyo ko. Dumating siya sa akin noong 2000. Siya na yung tumulong sa akin para mapalago yung negosyo. Siya po yung Masipag siya. sobrang sipag po. Ay, sobrang sipag nun. Hindi mo na utusan na siya May kusang ano na. may kusa siya. Oo. Tapos talagang ano po, hands-on. Oo. Pag wala siyang gawa, siya talaga, tulong talaga. Nung mag-start kami niyan, walang puhunan, walang pera. Pero talagang, scratch lang Although, talaga. pinamana, may kahit pa paano meron tuloy na legacy. Pero nag-start din talaga po kayo na maliit. Pero ano po yung pinakang kwento behind nung funeraria kalupig? Kasi nung una, yung si tatay, Florentino Kalupig, Yan. magaling talaga siya sa mga business. Siya nga yung parang marami siyang pwede siyang contractor, pwede siyang engineer, pwede mga gano'n. Ang dami niya pong alam na. Ang dami niyang alam. Oo, pwede siyang dentist. Ang dami alam. Ibang line of ano po pati. Oo, marunong siya. Nakikita ko kasi sa kanya, sabi ko. Pero medtech ako. Medtech ang pinaaral ni tatay sa akin. Nung sabi ni tatay sa akin, bakit hindi mo ipagpatuloy itong negosyo natin? Mahina na kami. Mga 75 years old, tsaka kasi siya namatay. Ay di sabi ko, parang mahirap naman kasi babae ako, diba? Opo, tapos wala ka pong experience sa pag-business. Oo. Kasi talagang pinag-aaral ka po nila ng medtech. Nakapagtrabaho ka naman po bilang medtech. Isang taon lang doon sa Manila kasi nagkasakit siya, pinauwi na ako. Pagpatuloy mo na lang ang ating negosyo, sabi niya gano'n, kasi wala namang magpatuloy nito. Ikaw po ang pinakapanganay. Ang totoo nito, adopted kami. Dalawa kami. Ikaw po Tsaka yung isa kong kapatid, kaso nawala na yung isa kong kapatid. Di parang naiisip ko naman, sabi ko, sayang nga, kasi sayang po. maayos namang kumita siya. Oo. Medyo established na rin po pati. Oo. At tsaka mahirap magpakilala ng pangalan ng negosyo. Pag diba? yung startup, Oo. nung parang tina-turn over sa inyo, 2 decades may na siya Oo, kilala na siya. Kilala Maraming dayo na mga iba-ibang lugar na. Iba't ibang bayan. Oo, iba't ibang bayan na. Sa totoo lang, nung si tatay ay namatay, puro babae na kami. Ito ding apartment, kanila din ito. Ibig sabihin po, legacy din po ito ng mother mo. Oo, yung mga apartment na yan. Oo. Sa tatay at nanay ko rin yan. Singit ko lang po. Bukod pala sa funeraria, junk shop, tsaka flower shop and tombstone, ito rin po yung isa sa business nila, ma'am,
itong apartment. Actually po, isang parang compound siya Ah, na may apartment po doon, may apartment dito, tapos ito, apartment din po ito. Mga ilang pitak po ito. 14 na ngayon. Yung kabiak na yun, kasi namatay yung kapatid ko, ibinigay ko na sa aking mga pamangkin. Ilan po ba ang anak po niya? 4, Yung pinakapanganay po ay ilang taon na po? 30. Yung bunso ko ay 21. 21. Ano Ah. pong tinitake niyang course? Social work. Yung pangatlo ko, food tech ang tinapos. Nasama na siya dito sa akin. Ang pangalawa ko yung aking babae na nagkatar. Yung nurse niyo Nurse po, ko. Qatar. Ayan. Sa tingin niyo po, kasi di ba, hindi lang naman po Funeraria Kalupig yung service provider pagdating sa Puro, Lamay, ganyan, dito sa Marinduque. Ano po yung sa tingin mo na parang meron sa Funeraria Kalupig na wala sa ibang mga What makes Funeraria Kalupig special? Parang ganun. Oo. Ang kagandahan laang talaga, pag ikaw ay magnegosyo, kailangan ay alam mo kung paano mo i-treat yung tao. Kung paano mo sila maging komportable Ay, para sa sabi po, iyo. ang top priority ng Funeraria Kalupig, yung mga tao, syempre. Oo, mga tao. Provider niyo po ng service. Syempre, yung moment na yon, huling paalam na po yun sa loved one nila na namatay. Oo. Syempre, mahalaga po yun eh. Tsaka pag nag-approach sila sa akin, pwede ako mag-service ng walang down payment, ganyan. Kasi naiisip ko, aba, ito ay bago. Syempre, namatayan, mga Hindi naman ligalig lahat ang may isip. ganito, O, hindi lahat may gano'n ng Inabigyan ko sila ng service kahit walang down payment. Kaya sila parang sa akin. Parang hindi negosyo. Kapamilya Parang lang kapamilya, na ilalapitan mo na pag may problema ka. Yun, gano'n. Kailangan ng pakisama sa tao. Kasi, Hindi mo agad naisipin yung, uy, may pera ka baga at ikaw ay... yung pera-pera lang Oo, iniisip. pera-pera lang iniisip mo. Tapos halimbawa, ganyan, wala nga, edi, sige, pwede mag-discount pa tayo. Talagang aisipin mo yung kanilang kalagayan. Sa usap talaga po. Sa Depende usap, sa client. Oo, sa totoo lang, dapat mayaman na ako. Kung talagang Kung ako kung pera yung pinakang pera talaga. ano nyo lang po, goal or priority Oo. sa business na to. Oo. Kaya lang, syempre po, siguro, yun din yung naipass down po sa inyo ng tatay nyo. Oo, Na ganun. ang pangunahin natin at top priority natin, yung mga tao. Yung mga tao. Kasi hindi naman mabubuhay din ang Funeraria Kalupig. Diba? Kung hindi dahil doon sa mga taong tumatangkilik. Totoo. Kung wala kang mga tao na malapit sa'yo, wala din yung punerarya. Kahit sa junk shop. Ganun din po. Talagang ano po kayo sa tao. Kasi syempre ang business naman hindi naman talaga siya about money lang po. Oo, parang masaya ako yung pag binayaran ko yung tao tapos tuwan-tuwa sila. Yung parehas kayong panalo. Oo. Yung hindi lang po ikaw yung panalo, pati siya. Win-win para sa lahat. Pag nakita ko silang pag umalis na katawa, natutuwa, masaya din ako. Parang mas mahigit pa yun sa kinita parang mo masaya na ka rin. Talagang ganun. Kaya, mahalin ka rin ng tao kung ganun. Tsaka kahit hindi mo na po parang utusan na i-promote ka, yung word of mouth, na ikikwento ka nila, doon sa ano. Mabait yung may-ari, ganyan. Oo, na ganun. Pag may pumunta sa akin na ganun, inakwento nga nila. Ay, sabi ni ganito daw, maganda raw nga dito. Di tuwan-tuwa na ako noon. Sabi nga, may parang kasabihan po na malilimutan po ng tao yung mga ginawa mo tsaka yung mga sinabi mo. Pero hindi nila malilimutan yung naiparamdam mo sa kanila. Oo. Yung Ganun. pag naisip pa lang po nila yung pangalan mo, nakita ka nila, yung bang feeling na komportable sila, na parang hindi iba, pamilya, yung tuloy. So yun po yung masasabi natin na dahilan. Kaya ang Funeraria Kalupig po 5 dekada na ngayon. Grabe, congratulations po. At sana, loobin ni Lord, syempre, hindi po naman dyan nagtatapos, ipapass na ulit yan sa sunod na generation. Sa aking mga Talagang nasa owner din po talaga. Kailangan talaga Yung may puso talaga sa mga unang-una talaga ay Diyos at pakikisama sa tao. Ayun talaga. Si Lord po, number 1 lagi. Kung may mabibigay ka po na advice bilang isa sa mga successful na negosyante dito po sa Marinduque, para sa mga makakapanood po nito na nagbabalak pa lang magnegosyo, o kaya yung mga may negosyo na nag-struggle, yung mga parang hindi lumalaki, tas gusto nang sumuko. Sa lahat po ng makakapanood nito na mga kapwa po natin, businessman, woman, ano po yung advice niyo para sa kanila? Oo. Ang masasabi ko lang sa mga gustong magnegosyo dyan, sa totoo lang talaga, pag nagnegosyo ka,
ihanda mo yung sarili mo, talagang dadaan ka sa mga pagsubok. Tama. Magdadaan ka sa hirap, sa mga makakaranas ka, yung mga loan yan, kailangan yan. Talagang tiis, tiyaga. At saka pag sinimulan mo ang iyong negosyo, ituloy-tuloy mo lang kahit bumagsak, kahit bumangon. Kasi ang hirap magsimula ng negosyo, mga 5 years, kailangan mo. Long term talaga po long dapat term yung mindset. talaga. Hindi Oo. pwedeng Hindi gusto mo pwedeng- 3 months. O pag nakita mo, agad. oo, pag nakita mong nabagsak, ay ayaw mo na. Yun. Hindi pwede yun. Kasi sayang naman yung effort mo Sayang sinimulan, di ba? Ako talaga, dumaan lahat ako sa hirap, dumaan ako sa mga problema, pero ayan, lahat ng negosyo ko, umangat, pumatok. Mga pinagdaanan na At hirap. yun talagang pakikisama sa tao ang unang-unang kailangan. Kasi sila yung magbibigay sa atin ng, kung wala Sila sila, ay buhay ng sino ba? negosyo. Yung Oo. mga tao. O yun, wala, yun talaga. Ayun. Grabe po sa Grabe. maikling oras, minuto na nakapanayam natin si ma'am. Kumbaga, ang dami nating natutunan. Siyempre, ilang years of experience po yan. 2000. Yung experience po ng tatay nyo na Oo, pinasa sa inyo, pinasa plus yung sa experience akin. nyo pa po. Ah. Tapos, syempre, bago naman po kayo nag-handle din ng business. Yun nga, medtech po kayo. Mm. Kumbaga, yung kinondense na mga lesson sa buhay, ilang taon ka na po ba ngayon, ma'am? 59. At saka pag talagang negosyante ka, talagang positive ka Yun. talaga dapat Yun lagi. po yung napansin ko sa karamihan ng mga negosyante. Oo. Bihira yung talagang negative. Oo. Kasi Sa umaga syempre, pa lang, gising ka na. Energy po yan eh. Energy yan, oo. Na-attract po natin eh. Oo. Pag negative ka, syempre ma-attract mo. Oo. Mga negative din ng mga bagay. Oo. Eh, pag lagi ka pong positive, Ayan, positive napakaganda ka sa talaga. business. Oo. Ma-attract mo rin mga positibong tao. Mm-mm. Ayan. Pero sa journey nyo po ng pagbi-business, may mga na-experience na rin po kayo na parang naloko po kayo, na-betray kayo. Oo, Yung maraming kahit ganun. although napakabait nyo po, mabuti yung ginagawa ninyo, yung talagang hindi may iwasan na nagtiwala kayo sa maling tao. Oo, hindi Kahit kung maiwasan. siguro po kung may isa po kayong parang pinakang down moment na yung masasabi niyo po na ito yung talagang pinakamatinding pinagdaanan po ninyo. Ano po yun? Tapos paano niyo po siya na-overcome? Yan. Yung time na yun talaga, kasi nagpapaaral ka ng mga bata, di ba? Opo. Magsabay-sabay, ang Sabay-sabay. gastos. Kailangan talaga, maglo-loan ka talaga. Lakasan din po ng loob. Lakas ng loob. Sabay-sabay yun eh. Magne-negosyo ka, tapos gagamitin mo sa mga anak mo sa pag-aaral. So, kailangan malaking halaga talaga. Doon talaga, akala ko, hindi na ako makakaraos. Pero nung talagang nakilala yung aking negosyo, makikita mo naman yung junk shop ko ngayon. Every 2 weeks, nakakabiyahe na ako ng scrap. Samantalang noon, mag-antay ka mga 2 months bago ka makabiyahe. So, nai-imbak muna si pera. Nakaunti yung puhunan mo, tulog, imbak. Kaya nabibitin ka talaga sa puhunan at sa ano. So, kailangan talaga utang. Kahit saan pwedeng mangutang, paikot. Naniniwala ako na kailangan, pag ikaw ay may negosyo, hindi lang isa. Magnegosyo Don't ka. put your egg in one basket. One basket, oo. Dapat marami nakasegregate. Hindi lang isa. Sila rin yung bumubuhay sa isa't isa. Oo, sila rin. Yung kinikita nito, dito. Yung naiikot kikitain sa naman nito, kabila. dito sa Oo. kabila. Parang paikot. Cycle. Paikot, oo. Tulong-tulong sila. Ang business po, hindi naman yung laging Pasko. Hindi Merong laging season na Pasko. mahina. Oo, ganun. Pero at least pag marami ka pong negosyo, manghina man to, meron ka pang iba. Meron ka pang Meron iba. ka pang isa pa. Oo. Meron ka pang isa pa. Oo. At least po, pag mahina to, ito naman malakas. Oo. Ito naman yung mahina, ito naman yung May pang ano ka. So, yun po, grabe, sobrang siksik ng mga kwentuhan po natin. At least po, ako po bilang young entrepreneur din po ako, ang dami ko pa rin pong natutunan na lesson. Kaya naisipan ko rin pong gawin tong content na to. Hindi lang po to sa mga vlogger eh. Kasi marami rin po akong i-collab ng mga iba pang businesses na yung mga small business ma-promote din, makilala din po dito sa isla ng Marinduque. At nakakatuwa naman po na nakakagawa tayo ng magandang impact sa mga kababayan po natin. So yun, Ma'am Imelda, thank you very much po sa maikling oras. Salamat. Ayan, ang dami ko pong natutunan at marami rin pong matututunan yung mga makakapanood dito. Sige. Ayan, last na lang po, parang open mic. Sa'yo na po yung floor. Sige. Shout out sa lahat ng aking mga friend dyan, at saka mga kamag-anak.
mga kaibigan. Ako talaga, dito lang talaga ako. Hindi ako naglalabas. Pag may lalakarin. Pag may lalakarin lang talagang importante nyo ako makikita sa labas. Kilala ang pangalan ko pero mukha ko hindi kilala. Kasi bihira nga po. Kasi bihira talaga. Pag importante lang talaga ako nakakalabas. Pero marami akong kaibigan dyan. Shout out sa inyong lahat. Thank you very much. Ayan, so kung nagustuhan niyo po itong episode natin, pa-follow na rin ang ating page, itong Kabaitaan Clarence, at abangan niyo po yung mga susunod pa natin na mga pupuntahan. Siyempre, ibang tao, ibang creator, meron niyang mga kwento sa likod ng camera. So yun lang po. Thank you for watching. Peace out. Thank you.